Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan po natin ngayon itong another survey result na naman po ng Publicus Asia. At ang sabi rito sa survey, eh, yan, eto. Ang sabi dyan ay 58% ng mga Pilipino ay ayaw po nilang mag-resign si PBBM. Sabi diyan, 58% of Filipinos do not think the president needs to resign from his position. Now, tingnan nyo to. Ang mga nagsabi po, yes or no kasi to eh. Parang ang tanong dito, sa tingin mo ba dapat ng pag-isipan ng Pangulo na magbitiw sa kanyang posisyon bilang presidente ng Pilipinas? So ang pinaka-majority po rito, ang mga sagot lang naman is yes, no, no opinion. Tingnan nyo ha, 58% po ang suma total. NCR, na laging sinasabi ni Harry Roque na alam nyo ang NCR, it is used to vote as opposition. Ano ba bibigyan ng Harry? So, baka umiyak ka na naman dito. Tignan mo ha, NCR, National Capital Region, 64%, di ba? 20% lang ang nag-yes. And then North Central Luzon, 63%. Okay, and then South Luzon, 58%. And then Visayas, 57%. At ang Mindanao, hati po, 50%. Hmm. Diba? Tapos 28% lang mga nagsabi ng yes. Diba? Nakakahiya naman. Diba? Eh kasi naman bakit pa naman gusto kasing ihiwalay ang Mindanao? Nananahimik yung mga tao ron. Sila lang ang magulo. 'Di ba? Ngayon nga lang nakakaranas ng katahimikan ng Mindanao. Eh gusto na namang isabak ni Digong sa kaguluhan. Ngayon, eto ho yung sinasabi ko sa inyo na related eh. Palagay ko lang naman ito ho ay somehow or somewhat or maybe directly related. Eto. Kasi magkakasunod tong mga pangyayaring ito eh. So most likely dahil nga po si itong Publicus Asia, meron silang kaalyado diyan. Isa sa mga nasa executive diyan ay si Malutikia, yung mataba, 'di ba? Na galing-galingan. Magaling naman talaga, maraming alam. Kaya lang masyadong galing-galingan. Naalala ko yung sabi niya eh, "Wag niyo nakalkalin pa yung buhay, yung personal ni Alice Goo." Bakit? Alam niya kasi pala may tinatago. 'Di ba, pahiya sila ron. Oh, ngayon eto ho yata napanood na o nakita na ito ni Digong o nakarating na sa kanya. Kaya ang sabi niya rito ha, noong katapusan ng June, gusto ko siyang magtrabaho diyan for 6 years. Galit pa nga siya nun sa video eh. He was elected by the people, putang ina, magtrabaho ka diyan. Dutin mo yung mukha mo sa mesa. 'Di ba? Hindi na mag-resign eh, hindi na mag-resign. Oh, 'di ba dati gusto niya mag-resign si PBBM kasi wala ka ng karapatan diyan magmamono. Pero nung katapusan ho, ang kanyang tono rito "Sige na, magtrabaho ka na diyan, wala namang may gustong tanggalin ka, it's a waste of time." Pero meron naman talaga siya 'yun, 'di ba? Pahiya alam niya na siguro 'to eh. Yung survey na 'to na majority ng mga Filipino, and then ang overall is the 58% ng mga Filipino, tingin nila hindi dapat magbitiw sa posisyon ang ating presidente. Tapos sila maisog ng maisog, buong tawag dito, buong Pilipinas binubulabog nila, 'di ba? As meron pang isa si pangalan nito si $1 million boy. Si ah, Jason Sa. Ayan nyo papakita ko sa inyo. Pero hanapin ko lang. Ito na. Okay, hold on one sec. Yan. Okay.
Come on. Ay, ayaw lumabas. Saglit. Unahin natin. Ulitin natin. Ayun, eto na ho mga kapatid. Sabi rito, tignan nyo banat wala ka ng karapatan na mamuno dyan. Kapag kasabayan na yung nag-aklas, ibig sabihin ho, simultaneous na yung pag-aaklas. 'Di ba? Yung nga yung lagi kong sinasabi na yun ang pinakapunto, gusto talagang mangyari nitong pinaka-end goal po ng maisog, ng mautog organization na yan. 'Di ba? Na pinamumunuan ng takot naman humarap sa kanyang sariling multo sa Kongreso. Yan. Sabi niya, wala ka ng karapatan na mamuno diyan kapag kasabayan na yung nag-aklas. Hindi ito istilong people power. Ang people power, tandaan natin, sa Manila lang noon. Ngayon, iba na. Kahit sa mga liblib na bayan-bayan, ang buong Pilipinas ay nagsasalita na. Julul din pala to no? Kapag ka ito ay tuluyan na mong inignore at biglang nagliyab, goodbye ka. Julul nga talaga to. Bakit? Alam nyo, bago pa 'to magngangaw ng ganyan, nauna ko ng binuking kung anong plano nila, eh. Kung anong istilong gagawin nila, 'di ba? Oo. Ang plano nilang gawin doon sa mga bayan-bayan, yun nga po yung mga kapitolyo, yung mga mayor, yun po yung lulusubin nila. Talaga hong total chaos ang gagawin nila. Para hindi po nila naiisip pwede silang patayin sana ng mga pulis at ng mga kasundaluhan natin. Pwede silang pagbabarilin sana. 'Di ba? Kawawa naman yung mga nagpapauto sa kanila, sa kanilang mga pambubudol. Dahil pagka nangyari ang kaguluhan, etong mga sandamukal na mga tarantadong 'to, magtatago lang po 'yan sa Jumerica o baka sa China. Hindi mo mahahagilap, 'di ba? Kahit na kinakabatutan na bumalik ng Pilipinas, safe naman sila at buhay na buhay sa alaga at kalinga ng China, 'di ba? Hmm. Grabe, very, very confident yung fake news peddler na si Jay Sonsa. Hmm. Grabe, veteran broadcaster, political commentator. Biglang naging political commentator, lutang naman ng isipan. Di ba? So, yan ang problema ng mga yan eh. Di ba? Gustong-gusto nilang mawala agad si PBBM sa pwesto. Pero ang isa ho sa talagang mabubukulan dito pag nagkaroon ng demandahan, eto hong kanilang promotor si Duterte. Kaya medyo segue, 'di ba? Para hindi ay talaga siyang mapokpok. Mautak din halatang iiwan niya yung mga alipores niya sa panggugulo sa gobyerno eh. Sabi niya diyan, do not worry, nobody but nobody is interested na tanggalin ka. It is a waste of time. As a matter of fact, I am praying. Wow, marunong magdasal. Ah, that he should live until the very end of his term. Alam niyo, dating President, kami panalangin namin, manatili po kayong buhay ng mahigit 100 taon. Kahit na bumaho kayo, paliliguan naman po kayo ng mga nanis. Di ba? Mapanagutan mo lamang sa bilangguan ang mga kasalanan mo sa bayan. Ang mga pambubudol mo sa mga Pilipino, pananakot mo, 'di ba? Because ang ginagawa niya, he loves terrorizing the Filipino people, 'di ba? While serving the interest of China. Oh, sabi rito, balikan natin 'to. Ayan. So mukhang nakarating ito kay Digong na tigil nga muna natin 'tong mga ano natin, ngaw-ngaw. Baka mamaya lumakas ang loob ng gobyerno, hulihin na tayo. Kasi majority ng mga Filipino, 58%, konting kembot, 60% na. Ayaw nilang mawala si PBBM. So what does it mean? Simple lang po. Pag etong mga maisog-maisog rallies na ito, ha, nagsabay-sabay sila o kahit pa isa-isa na nga lang hindi po ba't nilalangaw lang sila? Oh. So ano ibig sabihin nun? Nagtutugma po dito, 'di ba? Siyempre, majority ng mga Filipino nais manatili ang presidente. Ang tanong, yun po bang 42% gusto ba nila ang mga Duterte? Ano sa tingin niyo? Gusto kaya nila mga Duterte yung 42%? Hindi.
'di ba? Nandiyan pa yung gusto namin si Nanay Lenny, gusto namin si tawag dito, si Isko Moreno, si Manny Pacquiao, 'di ba? Hmm. Sabi ni Rosa, "Saan ba nilangaw ang rally nila? Hindi ko po alam, pasensya na po kayo." Sabihin ko man sa inyo, 'di niyo rin naman po maiintindihan, 'di ba? Pero hindi niyo po ba naramdaman yung nila grabe ha, eto na lang bibigyan ko kayo ng clue. Dito ho sa Luzon, yung natuloy, 'di ba, yung natuloy. Oh, ang ganda ng venue. Isipin niyo eskuwelahan 'yun, learning institution, pinasok ng mga demonyo. Eto pa matindi, hindi pa napuno ang basketball court. Basketball court lang 'yun, Oh, may kapitbahay ako pumunta ro'n, eh. Anong nangyari, 'di ba? Kalahati lang. Tapos yung mga upuan 1 seat apart. Sabi ni Rosa, "Yung kalye survey mo ang nilangaw." Alam mo hindi ako nag-survey dun, 'no, inutusan ko lang yung mga anak ko. 'Pag ako ang nag-survey dun, naku, mararamdaman mo ang kirot sa kalooban, sigurado ako diyan, okey? Tini-train ko lang yung mga anak ko. Kaya nga dinilit ko yun, eh, kasi sabi ko, "Punta kayo dun sa Dolomite, ah, mae-encounter niyo dun yung matanda, si OFW Vlog." Mm, kukulitin 'to ng kukulitin ni OFW Vlog. Pero ano nangyari kay OFW nang malaman kay JTV yung channel, eh, kaibigan natin yun, eh, si OFW Vlogs. Hindi lang niya maiwan si Duterte. Okey lang naman sa akin yun, 'di ba? Wala namang problema dun. Hmm. Pero sigurado ko sa'yo 'pag ako nag-survey aatakihin ka sa puso, sa sakit ng kalooban. Okey, ayan maliwanag. Supalpal si si Duterte, Rosa, 'di ba? Kasi ang pangarap po nila pagkaroon ng survey bago mag-June 30 ay ang mga Pilipino majority gusto nang mag-resign si PBBM, 'di ba? Eh, alam niyo ho, masyado lang ho sila talagang manhid, hinintay pa nila 'to. Dahil nakita naman, eh, tignan niyo na lang yung doon sa may malaking milyones yung budget yata yun, sa Mindanao. Ang budget ay pangako ay, um, 100,000 ang dadalo. Putragis dumalo yata dun wala pang 10,000, eh. May hakot pa yun, Oh, yung pa lang kay Morales, support Morales. Tanungin niyo si Rover Adventure, yung laging, nandun kay Diwata, oo. Ang rally kay para support Morales, ang dumating organizer tapos 3 piraso yatang mga supporters. 1,500 na po ang bigayan, hindi pa sinipot. Grabe, 'di ba? Oh, kaya bad trip yung mga handler. Kaya sabi ni Rover, "Wag na kayong ma-bad trip, nasa inyo naman na yung pera, eh." So, at least kumita pa kayo, marami pa. Ay nako. Okay. So, iwan na natin 'to at, talaga namang kawawa naman sila, 'di ba? Pero at least, 'di ba, eh, si Digong kahit na nagingit-ngit ang kalooban, eh, sabi niya kahit na nagminura na naman si PBBM, gago talaga nung matandang 'yun, hayop. Palibhasa sanay sa murahan, eh, kaya kahit na minumura-mura siya okey lang, eh. Kaya kahit na magmura ng kapwa-tao niya, okey lang sa kanya, 'di ba? Grabe, tapos pumunta pa ng Tacloban City, pagkaalis nila nilindol yung lugar, 'di ba malas talaga 'no, si Duterte? Oh, nung naging presidente ng Pilipinas hindi ba malas? Anong nangyari? Tignan niyo, nagkaroon ng COVID, tapos nadisgrasya yung kabangyaman ng Pilipinas. Akala natin perfect, kumikinang sa kalinisan, eh, yun pala sumuko. Sumuko, natakot siya kay kay kanino, kay Gordon. Alam niyo ba natakot si Digong kay Gordon? Oh. Rosa, alam niyo ba yun? Hmm. Hindi niyo alam na natakot? Natakot, ito pruweba, ah, sinabihan niya
si yung mga tauhan niya na huwag dadalo ng Senate hearing. Oh, 'di ba? Tapos ang pautot nila, bakit korte na ba yung ano, korte na ba yung Senado? Palibhasa hindi alam ang trabaho bilang mambabatas, eh, nung naging kongresista, eh. Ay naku, grabe ano ba 'yan? Siyempre ang isip ng mga Pilipino, ba't ba natin susundin 'tong budol na 'to? Pabababain si PBBM, sino makikinabang? Papalitan sa puwesto anak niya. Siyempre makikinabang, 'di ba, Family and Tropa Incorporated na naman. Patay tayo dito, 'di ba? Oh, okey basta majority ng mga Filipino, dalawang kembot na lang para 60%, eh, gusto ho nilang manatili si PBBM sa puwesto.